Unang araw na ng Disyembre, December 1. Wow, wow, wow. Grabe. It means to say, ramdam na ramdam mo na yung 13th month, di ba? Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Di ba? Ang saya-saya. Ang tanong, ano kaya ang plano, no? Nakalaan na ba ito sa panregalo, paghanda ng Pasko at Bagong Taon? Sana lang naman hindi ng paglaanan ng ating extra income. Kadalasan naghihintay lang ng mas marami pang bonus. Pero dapat matutunan natin kung paano paramihin to. Kung gusto nyo dumami pa ang inyong 13th month, pakinggan nyo to. Una, gumawa ka ng budget. Diba mahalaga na matutunan po natin kung paano natin i-manage ang pera. Hindi lang kung saan natin gagamitin, kailangan po natin isama ang ating mga goals. Like for example, maglaan ka na pangailangan. Okay lang yun. O kunyari, 50%, di ba? Doon mapupunta. Tapos ito, 10% sa emergency fund, 10% sa retirement fund, 10% kung ikapo, di ba? 10% personal development fund, another 10% or investment fund. Pero may nagsasabi sa inyo, Chinky, yung 100% nga, kulang pa eh. Alam mo, sa totoo lang, kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, magsakripisyo muna tayo ng konti. Pangalawa, pursue your ipon goals. Simulan natin ang pag-iipon habang maaga pa. Kailangan ng maging habit po natin yan. Ha? Tayo rin po ang makikinabang nito. Isa po yung ipon tayo ng, ika nga nakalaan tayo ng, like for example, maliit lang, kahit na kumurot ka lang kahit ng 20 pesos, 50 pesos, 100 piso pang yung retirement, emergency. Parang alam mo, pagdating ng panahon ng emergency, maging stress-free ka. At huwag tayong manghihinahin sa mga tinatabi po natin. Ha? Kasi alam mo bakit? Ito ang gagamitin natin sa panahon ng kagipitan. Mahalaga naman na makasurvive tayo sa future. At huwag tayong masyadong magpakasarap right now. Like for example, shopping now, pulubi-laner. Di ba travel now, pulubi-laner. Na wala tayong naipupuntar. At pangatlo, continue your utang-free journey. Di ba? Ang goal natin talaga makalabas sa utang kasi ito yung nagdudulot ng financial stress. Mahalaga na wala na tayong utang sa ibang tao, sa credit card. Iwasan natin maikangan na mangutang para magbayad ng utang. Hindi yan solusyon. Kung ngayong taon, lubog ko sa utang, kailangan po kasama po sa pagbabudget na makalabas po tayo sa utang in 2025. Mahalaga, anong tanong ko? Tanong ko sa inyo, ano mas mahalaga sa inyo? Sarap now or peace of mind? Ayaw naman natin ipamana sa atin yung mga resibo at mga utang, di ba? At sama ng loob. Magpaiwan naman tayo ng siyempre pagpapala. Kaya gawin na natin ang paraan na makawala tayo sa utang. Kaya ikaw mga kachink, paano ka makakaipon ngayon at mapapalago mo ang iyong 13th month pay? Yan ang challenge ko po sa inyo, di ba?